Hi po! Sa video na ito, tuturuan ko naman kayo kung paano maghanap ng mga FBM-only listings. Ngayon, hindi ko alam kung saan nyo gagamitin yung FBM-only listings, pero kung kunyari ang pinapahanap sa inyo ng kliyente ninyo o ang gusto nyong gawing diskarte ay mag-FBM kayo, so pwede nyo itong magamit. Another thing about FBM-only listings is kung hindi niyo alam, pagka ikaw yung unang seller na nag-FBA ng isang product, usually sa'yo lang lahat ng benta, sa'yo lang mapupunta yung buyback. Sa buong buhay ko na nag-Amazon since 2016, so 8 years, 2016 to 2024. Tama, 8 years. So sa 8 years ko sa Amazon, minsan ko pa lang nasubukan yon na merong all FBM na listing, tapos ako yung unang nagdala sa kanya sa FBA. Tapos kumita siya, talagang akin lang yung buybacks for the first 3 months. Tapos na-saturate siya, tapos wala na akong kinita, okay? Pero at least, gusto kong somehow maramdaman ninyo yon. Ngayon, bago tayo pumunta, bago ko ipakita sa inyo, ano ba yung mga ginawa ko doon? So, ang nangyari kasi, nagkamali ako. Okay? Hindi ko na-check yung kipa niya at the time. Hindi ko alam kung bakit. Nagmamadali ba ako? Masyado ba ako na-excite? It was out of a mistake. Okay? Katangahan ko yon na nakita ko, tapos na-excite ako kasi ang ganda ng numbers. Hindi ko na-check na never pa lang siya nagkaroon ng FBA sellers. And never kong ginagawa yon personally. Never kong ginagawa na pag walang history ng FBA, hindi ko siya pinapansin. Pero dahil doon sa accident na yon, tapos meron akong kaibigan na nagsabi sa akin na alam mo, check mo rin yung mga FBM na yan. Kasi nandun na ako, nagkamali na ako, nabili ko na yung mga products, so pwede ko sana siyang i-return. Pero yun, yung kaibigan ko, sinabi niya na i-check mo, malay natin. So, ang kailangan namin para malist siya noon ay yung size and weight. Tapos tinulungan ako ng kaibigan ko na nag-search siya ng kung saan namin makikita yon. Tapos ako yung nauna. Tapos kaming dalawa, yun ang nangyari. Nung nauna ako, napaubos ko yung sa akin. Tapos kaming dalawa yung nag-dominate dun sa listing. Kasi nga nagtulungan kami, FBA seller din siya. So ayoko naman na sarilihin lang. Syempre, saka nakita niya na yung product. So yun, dalawa lang kami dun sa listing and then lagi kaming nakakapaubos. Hanggang na out of stock yung mga products. Tapos nung biglang dinamihan na, tas dumami kami ng dumami rin na sellers hanggang hindi na siya profitable ngayon. Pero it was an exciting first 3 months na yung unang 2 linggo ako lang yung may ganong product. Tapos, the next 2 lang kami and for 3 months, 2 lang kami na nagpapalitan. It was really fun. Pero yun nga, once in a lifetime, kasi nga 8 years ko na, minsan lang nangyari. So, ngayon, hindi ko i-deprive kayo nung experience na yon. So, kung gusto nyo maghanap ng mga FBM sellers na pwede nyong ibenta as FBA, so ito yung way. So, para mas maintindihan nyo, ibig ko sabihin, punta lang tayo sa screen ko. So yan, 'di ba ang gusto natin, tanggalin natin yung mga may FBA saka yung mga may Amazon ideally. Gusto lang natin itira yung FBM. So syempre, gusto natin na yung Amazon out of stock. Check natin 'yan. Tapos syempre, itong new third party FBA, ilalagay natin ay out of stock. Tapos syempre dito sa new, dyan sa new na yan, lalagyan natin ng presyo yan na sabihin natin $20 kunyari. Tapos dito rin, lagyan natin ng $20. Tapos, dito sa used, syempre, tatanggalin din natin yan. And then, bababa na tayo rito sa, hanapin natin yung area kung saan pwede nating tangayan ito. Buyback seller, gusto natin ay third party. 'Di ba? Para matanggal natin Amazon, kung maalala nyo. Tapos dito, is buybacks FBA, no. 'Di ba? Syempre, ayaw nga natin ng may FBA, di no. 'Di ba? Tapos, dito ulit, sa banda rito, okay, dapat physical product, syempre. Baka mamaya makita tayo ng mga. Tapos dito, no Amazon offer exists. So kapag natanggal na natin 'yan, most na mga makikita natin ay mga bagay na FBM only. So tingnan natin kung tama yung resulta kasi minsan hindi accurate din eh. So pero at least 'di ba makakakuha tayo ng mga products mostly na FBM yung nagbebenta. So medyo matagal kasi 5,000 rows yung nilagay ko rito. Pero alam niyo yun, ganyan lang talaga. Dapat pala pumili ako ng category. Pero okay lang, hindi na kailangan. So tingnan natin, tayin natin mag-load tapos tingnan natin kung ano yung mangyayari. So ayan, nag-load na yung first 5,000 units. So check natin dito sa banda rito kung tama. Ayan, tingnan natin tong Amazon page niyan. So makikita nyo rito, ayan, ships from Fanlike, tapos sold by Fanlike. So di ba pag hindi yan ships from Amazon, ibig sabihin seller fulfilled siya. So tingin pa tayo ng random dito. Pipikit ako. Ayan, yan yung product na yan. Kung ano man yan. Yan, okay.
Ayan, tingnan natin ha. Oops, ayaw mag-load. Hintayin natin. So ayan, tingnan nyo ito. Beyond Essentials LLC, sold by Beyond Essentials LLC. So isa pa. Pipikit ako. Nakapikit po ako ha. Hindi ko nakikita. Ayan, ito. Kung ano man to. Ayan, so ito. Ayan, yung Apple iPhone na yan. Check natin. Diba? Nakita nyo? Ships from Network Store, sold by Network Store. So yan, nakita niya, puro FBM. So again, hindi ko kayo i-judge kung ano yung gusto ninyo. Again, hindi ko rin kayo pipigilan na gawin to kasi it could be a great opportunity. So bahala na kayo, kaya nga ito nasa bonus section. So maraming salamat po. I'll see you next video. Bye.